Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Alam naman natin yung nangyari sa Zamboanga, no? Mga kabunyog, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot itong nangyayari sa bansa natin na grabe na ang karahasan sa Ateneo de Zamboanga. Yung doon, yung may kagagawan ng krimen ay honor student, ha? Highest honors, 95 yata yung nun, average na grade. Grabe. Pero siya yung may kagagawan ng krimen, ng pamamaril sa kanyang mga kaklase at sa teacher. Grabe. Nakakalungkot. Kaya lang, ito namang si Robin Padilla, nagdrama. May mga paiyak-iyak pa, mga kabunyog. Diyan sa sumausaw na naman itong si Robin Padilla kasi tatakbo ito sa 2028. Lahat ng mga issue na malapit sa tao, mga maiinit nga, tulad nung pagkamatay ni Rene Baterbunya. Nandun na naman yan, si Robin. Sausaw na naman. Si Rene Baterbunya ba yun? Yung basketballista? Nandun. Si Robin, sumausaw. Tapos ito na naman, shooting incident sa Zamboanga, sausaw na naman si Robin Padilla. Mga kabunyog. Sumausaw na naman. At may paiyak-iyak pa, may paiyak-iyak pa. Anong sabi ni Robin? May mga paiyak-iyak pa. Siyempre, artista. Sabi niya, napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako'y nagkaroon ng maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan, kinukutya ko kayo. Kinukutya ko ang kabataan. Yan po ay panggising upang manamnam nyo po ang katotohanan. Ito pong nakikita nyo na ito, nakita ko na po ito sa bilibid. Wow! Panahon na po para aksyonan na natin ang mga batas na may kinalaman sa kabataan at sa social media. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay nito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa bilibid. Kaya, yun lang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform. Wow! Madrama si Robin. Nakita niya na daw itong mangyayaring ito. Nung nasa bilibid siya, nakita niya na daw ito. Wow! Mga kabunyog. Paniwala ba kayo dyan sa sinasabi ni Robin? Na nung nandun daw siya sa bilibid, nakita niya na daw ito na mangyayari ito. Ay, inubo ako. Inubo ako, kabunyog Joby Abala, kabunyog Jen Campos. Ano yan, Mary Cachula. Na inubo ako dito kay Robin.
ano daw, nung nasa Bilibi daw siya, nakita niya na daw ito na posibleng mangyari itong mga ganitong insidente. Kaya ang panawagan niya daw, sabi ni Robin Padilla, ilusot na yung mga batas tungkol sa kabataan at paglilimita sa social media. Sino nga, pwede namang magsalita, pwede namang maglabas ng statement na may paiyak-iyak pa talaga nakikita nyo yan? May paiyak-iyak pa talaga dyan si Robin mga kabunyog, mga kabayan. Ay, talagang para makuha yung suporta ng tao, lumabas na parang siya, seryoso siya. Yun, may mga paiyak-iyak pa. Kaya lang, anuhin mo ito, unang-una, panahon ni Duterte. Ano ba ang panahon ni Duterte? Maraming patayan. Maraming patayan, violente, karahasan. Patay dito, patay doon. Anong ginawa nila, Robin? Ay, di ba sinuportahan pa nila yung ganun? Mga patayan, panahon ni Duterte, okay sa kanila yung patayan. Yung mga napapatay ngayon, kinukondina nila. Inconsistent. Kung ayaw mo ng mga patayan, ayaw mo ng karahasan, anong panahon pa man yan, anong administrasyon yan, ikondina mo yan. Pero nung panahon ni Duterte, nila yon. Sa kanila, okay yung mga nangyari kay Duterte na mga patayan, pero itong mga pagpatay ngayon, kinukondina ni Robin. Ay, inconsistent ka, Robin Padilla. May mga drama-drama pa, paepal. Tama, si Cesar Buhia Jr. Kaya lang, yan mga kabunyog, dinadaan yan sa ganyan ng mga drama-drama kasi kakandidato nga sa 2028. Kaya lahat ng pwede siyang exposure niya, makukuha niya uli yung puso ng mga tao. Katulad nung kay Rene Baterbunya, nandun na naman siya. Nandun na naman siya sumausaw. Ngayon dito na naman sa Zamboanga, hindi lang statement ang ginawa niya, umiiyak pa. At ito daw nangyayaring ito, nakita niya na daw ito, sabi ni Robin. Nakita niya na daw ito. Nasa bilibid siya, nakita niya na daw na mangyari ito. Wow. Mga kabunyog, mga kabayan. At ang gusto daw ni Robin, martial law. Mayroon pang statement yan si Robin, martial law. Bakit ka magmamartial law? Sa nangyayari, sa ganyan lang na shooting incident, magmamartial law ka? Oy Robin, basahin mo muna ang konstitusyon. Kailan ba pwedeng ideklara ang martial law? Yang ganyang incident na ganyan sa Zamboanga, kahit pa may karahasan yan, may namatayan, pwede mo bang gawitin yan na basis para mag-declare ng martial law? Saka bakit magdi-declare ng martial law? Basta itong si Robin Padilla may masabi lang Ano daw kasi mga kabunyog, mabuti na daw yung mayroong martial law kaysa daw sa walang kaayusan. Ay, bakit mo gagamitan ng martial law dahil lang nagkaroon ng shooting incident sa Zamboanga? Martial law na. Ang martial law, mayroon lang mga specific na na mga pangyayari na pwede mong gamitin yan. Invasion, rebellion. Invasion ba yung nangyari sa Zamboanga? Rebellion ba yun? Shooting incident? Gagamitan mo na ng martial law? Ay, tawang ko dito kay Robin Padilla. Mga kabun. Yan ang nangyari. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.